I will say it again, prayer is a conversation. If there is a conversation, there is a connection. If there is a connection, there is a relationship. Amen. So, I will give you an example. Sama sa pamilya nga wala mo istoryahan na sa mong pamilya, sa mong igsoon, sa mong mama, sa mong ginikanan, wala mo connection. Dili. Tinood. Amen. So, kung wala sa may connection sa mong pamilya, wala sa may relasyon. Amen. Maning usay maski kadugo niyo mahadlo ka mo duol, maulaw ka mo duol. Amen. Ano man, wala may relasyon. Amen. So ala sad ang pagampo. So prayer is a conversation. So that we will have a connection with the Lord. Amen. So kung may connection, adunay relasyon. So sa laing bahin, the moment ang tao dili na mo ampo sa Ginoo, giputol niya yung connection sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Kaya sa imo ang tao maampo ra ganahan. Amen. Kaya sa ganun, tag sa dili, kita ang tao natay kahuyangon. Amen. Dili sa tanahigayon, ganahan kitang musimba. Dili sa tanahigayon, ganahan tang mabasa og Bible. Dili sa tanahigayon, ganahan tang mampo. Pero sultihan di ka nga, pagpangalagad sa Ginoo, wala nakadepindi sa mong kibati. Ang pagpangalagad sa Ginoo, nakadepindi sa mong desisyon. Amen. So in other words, diyan nangalagad ka sa Ginoo, tapos speak sa mong desisyon diya sa Ginoo, dili na ka makadepindi sa mong pagbati. Amen. Sa ganahan ka sa dili, musimba ka sa Ginoo. Ano man ka nakadepende sa pagbati, nakadepende man ka sa mong desisyon. Sa ganahan ka sa dili, moampo ka sa Ginoo. Ano man, wala ka nakadepende sa mong pagbati. Ginamang may mga panahon nga di ta ganang moampo. Amen, ay mga panahon nga wala tayo gana. So we'll say it again, prayer is not all about asking. Prayer is a conversation in the Spirit. Amen. So kung naay conversation, adunay connection sa Ginoo. Kung naay connection sa Ginoo, adunay relasyon sa Ginoo. Amen. Because you have to understand, the Lord is not looking sa imong pagampo. Naglantaw ang Ginoo sa imong relasyon sa imong pagampo. Amen. Amen. So wala gilantaw sa Dios unsa ka may nampuon nga tao. Kaya naman daghang tao may nampuon pero walay relasyon sa Ginoo. Hello. Amen. Amen. Kasi katuo mo ka na nagampog dig 5 ka oras. Katubag na sa Ginoo. Kaya ang ampo dito grabe kay mampo tag 5 ka oras pag uli sa balay grabe sa kay mamalikas. Grabe kay manglibak. Amen. Amen. Nakuha yung masabot. Amen. So sa laing bahin wala gilantaw sa Ginoo imong sakripisyo, ang gilantaw sa Ginoo ang kasing-kasing nimo. Amen. Ato na ba kay relasyon sa Ginoo. Amen. That's why we will talk about effectiveness in prayer. Amen. Kaya nga naman ko, dili na lang ampo sa Ginoo, epektibo ilang pagampo. Amen. Hello? Amen. I will say it again, dili na lang ampo sa Ginoo, epektibo ilang pagampo. Dili na lang sampit o nagtawag sa Ginoo, gitubag sa Ginoo. Hello? Let's go in book of Mark 16:17. If you have your Bible, please read your Bible. The Bible says this way. The Bible says this way. This is the sign for those who believe. In my name they shall cast out demons. Amen. They shall heal the sick and speak in another language. Amen. So, I will say it again. How come na naingon ang Ginoo? Naingon ang pulong sa Ginoo nga, the name of Jesus Christ is above of all name. Amen. Every mouth shall confess that Jesus is Lord and He is a Christ. Amen. Every knee shall bow down. So in other words, there is so much power in that name. Amen. But how come man nga dili sa panahigayon sa tong paggamit sa ngalan sa Ginoo mugana? Amen. Nga naman ingon ang Mark 16:17. This is the sign for those who believe. In my name they shall cast out demons, speak in another language, and they shall heal the sick. Amen. So, ang ganang in my name nga gisgutan dira sa Biblia, dili lang pag-ingon na in the mighty name of Jesus Christ. No. Dili lang pagsampit sa pangan sa Ginoo. Dili lang pagsumon sa pangan sa Ginoo. Ang ganang in my name nga gisgutan sa Bible na sa Greek word na it means unoma. Ang meaning sa unoma, the manner, the nature, and the character of Christ. So in other words, number 1 key para mahimong epektibo imong pag-ampo, dapat naa nimong pamatasan o karakter ni Kristo. Amen. Because you have to understand, the Bible says this way, tanang tao nakasalag na hilayo si maya sa Dios. This is in book of Romans chapter 3. O sa verse na lang, ingon dira nga, wala dayoy taong matarong diri sa kalibutan. Even si David in book of Psalms, ingon siya, na tao ko ning kalibutan na nga, daotan ako daan. Amen. And the Bible says this way in book of Isaiah that our good works is just like a filthy rags. So sa laing bahin sa mata sa Ginoo, walay bisan kinsa nga tao nga matarong. Hello, ikaw ug ako daotan ka sa mata sa Ginoo. But the Bible says, you become righteous because of the Lord Jesus Christ. Amen. So ang tao kay gitubag sa Ginoo yang pag-ampo dili tungod kay maayo siya, kundi dili gitubag sa Ginoo yang pag-ampo tungod kay maayo si Kristo nga naa